So today, pag-usapan natin is about naman sa metal cladding. Kung maganda ba gamitin na cladding yung yero or outer skin ng bahay. So pag-usapan natin kung talaga bang sulit. Ano yung mga advantages at disadvantages niya at ano yung personal ko na experience nung natulog ako sa isang cabin na gawa sa metal cladding or yung kanyang pinaka-outer layer ng bahay or yung skin ng bahay is gawa sa metal. So pag-usapan natin sa video na to. So bago ko simulan yung video, share ko muna sa inyo yung napakagandang Christmas village na ginawa ng aking boss at di Ma'am Betty. Nagsimula yung kanilang collection way back 2009. So nagsimula sa isang piraso hanggang sa dumami ito. Yung nakikita nyo dito sa video is talagang pinaghirapan talaga yung effort para gawin tong Christmas village. Yung topography, kung makikita nyo, para ka ditong nag-urban planning na kailangan kita talaga lahat kasi kapag i-arrange mo lang tas yung terrain niya ay hindi naka-slope, hindi mo ma-appreciate lahat ng pieces. So makikita mo yung effort especially sa electrical at sa pagplan kung saan ilolocate yung mga museum, saan ilolocate yung mga cathedrals, saan ilolocate yung mga bahay. So meron talagang planning na ginawa. So ganyan, no? Ang kagandahan dito sa Christmas village na to, yung permit ay laging approved. So nagagawa mo agad. Yung parang gumagawa ka ng tiny world na kung saan ikaw mismo ang nasusunod. Parang napaplano mo or urban planning. Bago ka din mag-prepare ng ganito, kailangan meron ka talagang electrician na nakasupport din sa'yo sa ginagawa mo. So grabe yung effort nito. Ilang buwan din to ginawa at ngayon pinakita na sa amin and we are privileged na masaksihan to. So hindi lahat ay nakapanood nito sa actual na setup. So ito pala is nasa 500 plus pieces and nasa 50 square meter yung area na pinaglagyan nito. Ang laki, isang room talaga. So yan, maraming nanood at maraming natuwa. Since hindi kayo makakapunta, dito ko na lang shinare sa inyo para makita nyo yung finished product na ginawa nila Boss Robert and Ma'am Betty. So thank you, Boss, for sharing your Christmas village to everyone. Have a Merry Christmas, everyone! Pag-usapan na natin yung metal cladding, no? So, ang metal cladding ay isang skin lang talaga, hindi siya structure. Part lang siya ng system. So, kapag sinabi na matibay ba ang metal cladding, hindi ibig sabihin nun na matibay na agad. Kasi materials lang siya. Pero, yung integration, yung pagkabuo niya, say for example, yung gagamitin mo ay metal studs sa skeleton ng iyong bahay, yun. Kung tama yung pagka-rivets or pagka-weld, tama yung pagkabuo ng pinaka-system or pinaka-structure ng bahay, ay magiging matibay talaga ang isang metal cladding or ang yero kung gagamitin itong skin or cladding sa isang bahay. So pag-usapan natin yung advantages at disadvantages niya. So ang metal cladding ay may advantages. So isa na dito ang pagiging lightweight niya. So yung force ng earthquake is mas mababa kasi 'di ba yung mass times acceleration, yan yung force ng earthquake. So kung mas magaan, mas mahina yung inertia. Pero hindi ibig sabihin na earthquake proof na siya. May advantage lang talaga siya kasi lightweight lang. So hindi ganun kalakas yung magiging inertia kung may shaking man na nangyayari. So isa yan sa pinaka-advantage talaga ng metal cladding. Another advantage din niya is talagang mabilis siyang i-install kapag nagawa na yung pinaka-frame or pinaka-skeleton ng bahay ay mabilis na lang i-install yung metal cladding. So kung mas mabilis yung installation, hindi magtatagal yung project mo. Ibig sabihin, kung gagawin mo na 6 months sana kung traditional na house, sa'yo inabot lang ng 2 buwan. Yung mga ganon. So yung babayaran mo sa yung labor ay mas mababawasan or mas makakatipid ka kumpara sa gagawin mong traditional house. Pero kung ikukumpara mo talaga yung pinaka-system, yung kabuuan na talaga, like maglalagay ka talaga with proper talaga na structure, meron kang ilalagay na insulation sa gitna. Maglalagay ka ng mga rock wall or yung tipong mag-mitigate sa heat para hindi maging mainit yung loob ng bahay. Yung tipong hindi mo talaga titipirin ang pagpapagawa gamit ang metal cladding. Maganda talaga yung magiging result. Maiibsan din yung kanyang
kanyang init. So kung susundin mo talaga yung proper talaga, like maglalagay ka talaga ng insulation tsaka double walling. Example, pipili ka ng marine plywood ba kaya sa loob or gypsum board na fire rated. Tapos maglalagay ka ba ng fiber cement board sa loob ng iyong bahay para hindi masyadong mainit. Tapos syempre may palaman talaga na insulation para maibsan yung noise at tsaka heat na papasok kasi syempre yero yan. Alam naman natin 'di ba na kapag tag-init, normal lang 'di ba? Wala kang insulation, wala kang ceiling. Ang init talaga ng bahay lalo na kung hindi ka located sa bundok or malalamig na area. Maganda to gamitin sa mga area talaga na malamig ang location kahit hindi na nila nilalagyan ng insulation. Kapag ginawa mo talaga as in walang shortcut, yung system talaga complete talaga, yung traditional at saka metal cladding na bahay ay hindi naman nagkakalayo talaga ng presyo. Doon lang sila nagkakalayo sa syempre sa pinaka-footing since mas lighter siya, so hindi ganun kalalaki na foundation or footing ang kailangan. So yan yung magiging advantage niya at saka yung pinaka-labor niya. Pero tignan din natin yung magiging disadvantage niya. Unang-una, ang pinaka-disadvantage talaga ng metal sheet or yero as gawing pader is that magiging prone siya sa rust talaga, especially dito sa ating lugar sa Pilipinas na tropical, di ba? So, mamasa-masa, yung humid, so merong moisture. Kapag natatrap ang moisture sa isang metal, yan nagsisimula. So, may reaction kasi yan sa moist and then oxygen, tapos sa metal, kaya nagkakaroon ng rust. So, dito sa Pilipinas, di ba? Tag-init, tag-ulan na naman, taglamig, ganun. So, yung metal sheets is humihinga yan, para yung humihinga. Nag-e-expand, tapos bumabalik na naman. So, merong tinatawag na may thermal expansion. So, nagkakaroon yan ng paghaba or pagbalik, pero hindi naman ganun kalaki. Kaya napapansin nyo yung mga nilalagay na mga screw or mga nilalagay na pako. For example, pako ang ginamit. Di ba mayroon yung mga washer, ganun. So, kapag na move siya, doon na naglulus at doon na pumapasok yung tubig, mga moisture, tas doon na nagsisimula yung rust. Kaya, di ba, minsan pag nakita nyo yung rust, dumami na. So, kailangan talaga siya i-check kasi yun talaga yung magiging isa sa disadvantage niya. Hindi kasi ibig sabihin na napinturahan na ay okay na yan sa rust. Pwede siyang maiwasan, pero as time goes by talaga, kadalasan na metal talaga is nagra-rust. So, meron namang mga mitigation na pwedeng gawin like annual checking, say 2 to 3 years, i-check mo talaga, tas repaint mo na kung may mga part na may rust. Syempre, lilinisin mo muna bago pipinturahan ulit. So, yun yung mga part na kailangan mong bantayan kapag gumamit ka ng metal sheet as your wall or gawin mong roof tapos gawin mo pa siya na wall. Yan yung magiging disadvantage niya. Kapag poor naman ang workmanship or hindi ganun or hindi maayos yung pagkagawa sa system, maaaring mag-cause siya kapag merong malakas na bagyo. Pwede siyang matangay, pero ito hindi ibig sabihin na kapag nag-metal cladding ka, ganun na ang mangyayari. Nasa workmanship pa rin yan kung paano ito ginawa at in-install ng mga gumagawa. So, hindi ibig sabihin na talagang ganun ang mangyayari. Nakadepende pa rin sa workmanship at kung paano ginawa yung pinaka-system talaga. Isa din to sa disadvantage kasi akala natin na kapag metal cladding na ay cheap na or mababa na yung cost. Yung piece or per piece nung mismong metal sheet or metal cladding is mura nga. Pero yung system, yung pagbuo nun, yung pagbuo ng metal studs or pagbuo ng mga tubular or pinaka-system talaga ng bahay, pinaka-skeleton nito, kasama yun at saka yung pag-install nun. So makakabawi ka talaga sa kanya sa bilis ng pagka-install niya. Hindi necessarily na mas cheaper talaga siya compare sa traditional house. Kung cheaper man siya, dun siya bumawi talaga sa footing, sa pinaka-base niya or sa foundation niya at saka sa pagkabit sa kanya or sa pagkagawa nung mismong bahay na gawa sa metal sheet or yero. Isa din sa titignan mo sa disadvantage niya yung magiging resale value niya kung may bala ka na ibenta siya kapag nagkataon. Yung parang naisip mo na after ilang years ibebenta mo. So kailangan mo din yan tignan. Kasi 'di ba sa concrete or sa bahay na gawa sa CHB or sa
sa traditional or conventional. Doon kasi, yung kapag natapos na, ang check mo na lang is after ilang taon, yung pintura, kung may mga nag-crack, kasi syempre may mga movement. Dito naman, titignan mo talaga halos every 3 years para makita mo kung meron bang mga rust na nangyayari, ganon. At saka, yung kaniyang heat resistance compare sa concrete, di ba, na mas matagal masunog yung concrete kesa sa metal. So, yan yung mga titignan mo sa disadvantages nito. Pero, sa mga ibang gumawa ng bahay na ginawa nila na metal sheet or metal cladding, mas mababa yung nagiging cost kasi hindi na nilagyan ng insulation sa gitna. At the same time, wala na ding double walling na ginawa. Wala na ding nilagay na gypsum board or marine or fiber cement board sa loob, hindi na nilagyan. Kaya napapales talaga ang cost. Pero kapag kinumpleto mo talaga yung pinaka-system ng bahay, hindi siya gaano kalayo sa traditional talaga na house. Pero, yun nga, yung fast, mabilis siya. Yung installation sa kanya ay mas mabilis and then mas lighter siya sa earthquake. Actually, nakatulog na ako sa isang cabin or sa isang resort na kung saan ginawa nila is gumamit sila ng metal sheet or yero as the skin of the house or pinaka-wall nila. Actually, from roof to wall, ganun na ganun yung color which is very appealing and aesthetic talaga siya. Tapos naka-glass yung harapan nila. Yung pinaka-door, naka-glass as in buong glass. Pero yung palibot sa kanya talaga is naka-metal sheet or naka-yero talaga. Tapos sa loob naman ay nilagyan talaga nila ng double walling. Hindi ko lang na-check sa loob kung nalagyan ba nila ng insulation. Pero naka-air condition kasi, kaya hindi mo talaga mapapansin na mainit kasi ang place na yon ay maraming puno, so malamig talaga, tas plus may aircon pa. Pero ito yung napansin ko. Yung security niya, kailangan talaga meron kang ilagay na fence, na CHB fence, para i-protect talaga yung place mo. Kasi kung gagamitan mo lang ng power tool, pwede lang talaga siyang mabutasan eh. Kasi metal sheet, isipin mo yung roof mo, 'di ba? Gumagamit ka ng metal sheets, 'di ba? Corrugated. Pag gagamitan mo ng grinder or gagamitan mo ng power tool, kaya lang talaga siyang butasan. So yan yung isa sa disadvantage niya na kailangan mo din talaga tignan yung security ng bahay. Aside sa yung sound din niya, kapag malapit na sa loob ka, naririnig mo talaga yung mga dumadaan na sasakyan or bumubusina kasi nga it's either yung napuntahan namin or natulugan namin is that wala talaga yung nilagay na insulation para sa noise reduction at the same time yung heat reduction din niya. Actually, maganda talaga siya kapag na-design ng maayos, yung color choices, maayos yung pagkapili, yung katulad sa tinulugan nga namin, nagustuhan ko talaga yung color niyan. May pagka dark blue siya, yung ganun na color. Uniform siya throughout. Aesthetic talaga. So, okay talaga siya as an option. Pero yun lang, kailangan mong i-weigh yung pros and cons at kung ano yung gusto mo. Ibenta mo ba in the future or yun yung ipapamana mo sa anak mo, 'di ba? Kailangan mo i-weigh bago ka pumili. At the same time, yung pinaka-importante sa lahat, kung ano yung budget mo. At saan ka located kasi kung malamig na area, tapos hindi mo na kailangan ng insulation, hindi mo na kailangan ng double walling, kailangan mo lang talaga ng maayos at very well system or skeleton ng pinakabahay. So okay din siya talaga na option lalo na kung malalamig na area. Pero kung malapit ka sa dagat, alam mong mabilis lang mag-rust yung mga metal, isipin mo din yun bago mo piliin yung metal cladding. Pero 'di ba may mga option naman, pwedeng pinturahan, ganon, ikaw na lang din ang bahala sa magiging decision mo. So, this video is a guide only and hindi siya pwedeng ipalit sa professional advice. At kung magpapagawa kayo ng plano, ipagawa nyo sa licensed architect. Thank you so much for watching and supporting my video. Salamat nga pala sa lahat ng aking members. Thank you po sa inyong lahat. Merry Christmas po. And thank you for supporting my channel. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, na
90% sa nanunood ay hindi pa nakaka-subscribe. Only 9% something lang yung nakasubscribe. So, pwede nating baguhin yung ratio na yan by subscribing. And kung may mga additional pa kayo na tanong or comment, i-comment nyo lang sa comment section yung additional nyo na na-experience using metal cladding or yero as inyong pader or inyong wall. So, ano yung mga naging experience nyo? Na-experience nyo din ba na may mga dents or pag nasagi na nadedent siya? So, comment nyo na lang sa comment section. So, yun lang muna for today and I hope na may natutunan ka sa video na to and see you again sa aking susunod na video. Bye!